Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Kapatid Aveneds. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Kapatid Aveneds, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Tao. Hindi po, inaantay natin ng national government para kami po iproklama muna na may state of calamity. What? Yan ang ganyan ang sitwasyon natin. Limang araw na tayo dito. 15 days na tayo, kailangan tayo mag-antay sa national government para desisyonan kayo. Yun po yung mga problemang nakikita ko. Kamakailan ay ilang mga panayam ang dinaluhan ni Mr. Robin Padilla upang ipahayag ang kanyang mga plataporma sa kanyang pagtakbo bilang senador ng ating bansa. At ang isa sa mga tumatak sa mga tao na kanyang sinabi ay ang usapin tungkol sa federalismo. Ayon kay Senador Robin Padilla ay ito ang sagot upang unti-unting bumangon ng ating ekonomiya. Kaya naman, para sa video na ito, ay ating pag-uusapan kung ano ba talaga ang federalismo at kung paano ito makatutulong sa ating bansa. Lahat ng yan ay dito mo lang malalaman sa channel na ito. Ang federalismo ay isang uri ng sistema ng pamahalaan na kung saan ang isang bansa ay nakahati sa estado o rehiyon at ang bawat estado naman ay magkakaroon ng kalayaan para magkaroon ng sariling pamahalaan. Sa madaling salita, ito ay sistema ng pamahalaan kung saan mas naibabahagi ang kapangyarihan, pondo at programa sa pamahalaang panrehiyon at panglokal. Ito ay isang kaisipang pampolitika na kung saan ang bawat miyembro ng isang bansa ay nakapaloob sa isang kasunduan na ang bawat estado ay pamumunuan ng mga gobernador. Sa sistemang ito, nabibigyan ng kapangyarihan ng bawat estado na malayang magkapamuno sa kanilang nasasakupan. Dahil dito, nagkakaroon din ng isang estado ng karapatan na makapagpapatupad ng sarili nilang mga batas na naaayon sa kung anong lingwahe, kultura at kasanayan na nakagisnan sa nasabing rehiyon. Sa kasalukuyan, tayo ay nasa isang unitary form of government kung saan ang kapangyarihan ay nakatutok lamang sa sentralisadong pamahalaan. Sa uri ng gobyernong ito, ang lahat ng pondo ng bansa ay napupunta sa sentralisadong pamahalaan, which is ang central government sa Manila, at ipinamamahagi sa iba't ibang rehiyon batay sa nakatakdang halaga. Simula pa lamang ng pagkaupo ni Pangulong Rego Roa Duterte bilang presidente ng ating bansa, ay naging malinaw na sa atin na may adhikain na siyang baguhin ang sistema ng ating gobyerno sa federalismo. Pero alam mo ba na hindi lang ang kasalukuyang Pangulong Rego Roa Duterte ang nagnanais na magkaroon ng pagbabago sa uri ng pamahalaan ng ating. Sa madaling salita mga kaibigan, matagal na rin para itong video na to. Kasi yung sinasabi rito mga kaibigan, si Tatay Digong pa lang yung presidente. Kumbaga dito kasi na itong video na to mga kaibigan, kaya ako lang nang binigyan siya ng reaction. Dahil gusto ko lang malaman bakit nga ba minahal ng tao si Robin Padilla. Diba? Ating bansang Pilipinas, ang dating Pangulong Emilio Aguinaldo at ang bayaning si Apolinario Mabini ay nagnais din na ang Pilipinas ay magkaroon ng federalismo na maghahati sa bansang Pilipinas sa tatlong bahagi o estado. Ito ay ang Luzon na ang sentro ay Maynila, Visayas na ang sentro naman ay Cebu, Mindanao na ang sentro naman ay Davao. Ngunit pagkagayunpaman, marami pa sa ating mga kababayan ang wala pang gaanong alam tungkol dito at kung ano nga ba magiging anyo ng federalismo
sa ating bansa. Bilang isang Pilipino, nararapat lamang na malaman natin ang mga pagbabagong maaaring mangyari sa sistema ng ating pamalaan sa hinaharap. Lalo na ngayon na malaki ang tsansang maipatupad ang federalismo. Maganda talaga mga kaibigan yung federalismo na yan kung sakaling matuloy kasi mas ma-handle ng gobyerno ang Luzon, Visayas, Mindanao. Dito sa ating bansang Pilipinas. Mga minamahal kong kapatid, kung sakali mang maaprubahan ang federalismo sa ating bansa, mahahati ang kapangyarihan sa tatlo. Una ay ang pamalaang pambansa, national o federal government. Sunod ay ang pamalaang panrehiyon, regional government, at ang local state government. Ang national o federal government ang bahala sa sanatang lakas na proprotekta sa buong bansa, samantala ang regional government naman ay ang bahala sa pamumuno sa kanilang rehiyon o estado. Sa makatuwid, ang regional government ay may lubos na kontrol sa kung ano o gaano kalaki ang kanilang magiging pondo para sa pagpapaunlad sa kanilang rehiyon. May kapangyarihan din ito na magpapatupad ng kanilang eksklusibong batas na para lamang sa kanilang nasasakupan na sa tingin nila ay naaayon lamang sa kultura at gawi ng kanilang rehiyon. Kung sa ating kasalukuyang gobyerno, ang sangay ng batas ay matatagpuan lamang sa central government. Sa federalismo naman ay magkakaroon ng kanya-kanyang ehekutibo, legislatibo at hudikatura ang ibang rehiyon, kung kaya't mas matutukan ng lubos ng mga gobernador ang mga pangangailangan ng kanilang nasasakupan at hindi na kailangan pang idaan sa central government ang mga batas na ipapatupad nila. Dahil pagpapalakas ng pamalaang pangrehiyon ang main purpose ng federalism, ano ang mangyayari sa national government? Ang sagot ay patuloy pa ring mananatili ang pabansang pamalaan. Ngunit ang ilan sa kapangyarihan nito ay may babahagi sa ibang rehiyon. Tulad nga ng nasabi ko kanina, ang ibang rehiyon ay magkakaroon ng sariling ehekutibo, legislatibo at hudikatura. Patungkol naman sa mga proyekto at pondo, 20% lamang ng kabuuang pera ang mapupunta sa central government at ang 80% naman ay mapupunta lahat sa pamahalaang panrehiyon. Napakagandang ideolohiya, hindi nga ba? Sa pamamagitan ng federalismo ay mas matutukoy ng taong bayan kung sino talaga ang korap na leader dahil ang pondo ay sa mismong rehiyon na nila manggagaling at hindi na sa central government. Kapag nakita nila na hindi umuunlad ang kanilang rehiyon ay automatic nang may kasalanan dito ay ang kanilang gobernador at hindi ang central government dahil ang humahawak na at ang nagdidesisyon na para sa gastusin ng kanilang rehiyon ay ang kanilang lokal na gobyerno. Kung magkagayon man ay madali nang malalaman ng mga tao kung sino talaga ang korap na opisyal ng kanilang rehiyon at madali nilang mai-report ang mga ito sa central government. Kapag naaprubahan ang federalismo dito sa ating bansa, ay tiyak na maganda ang maidudulot nito sa ating ekonomiya dahil mas magiging epektibo ang pamamahala sa kadahilanang ang pamahalaan ay mas mailalapit na sa mamamayan. Hindi na kailangan pang dumaan lagi sa central government ang lahat ng desisyong ipapatupad ng mga gobernador na namumuno dito. Depende na lang kung may kinalaman ang kanilang plataforma tungkol sa usaping seguridad ng buong bansa. Mas madali ring maipapatupad ang mga programa ng pamahalaan sapagkat hindi na kailangan magpapa-aproba pa sa pambansang pamahalaan o central government. Dito rin natin masusukat kung gaano ba katalino o kahusay ang mga maitatalagang gobernador sa bawat rehiyon. At higit sa lahat ay bababa ang antas ng kahirapan sa bansa dahil mas madaming pondo ang mapupunta sa pamahalaang panrehiyon. Ito ay sapagkat ang 80% na kita ng kanilang rehiyon mula sa kanilang lokal na mga produkto at serbisyo ay mapupunta mismo sa kanilang rehiyon at 20% lamang ang ibibigay nila sa central
government. Sa ganitong paraan ay unti-unting aangat ang ekonomiya ng bawat rehiyon at sa huli nito ay buong ekonomiya na ng Pilipinas ang unlad dahil sa sistema ng federalismo. Mga minamahal kong kapatid, kaya naman pag-upo ni BBM bilang Pangulo ng ating bansa ay makakatiyak tayo na maayos niyang maipapatupad ang federalismo dahil alam niya ang bawat aspeto ng sistemang ito at batid niya ang malaking kasaganahan na maidudulot ng maayos na pagpapatupad ng federalismo ito. So ayan mga kapatid, sana sa video na ito ay meron kayong natutunan. Sana Pero promise mga kaibigan, marami akong natutunan dito kay kapatid Aveneds mga kaibigan. Napakahusay, ang dami niyang alam. naman ay huwag niyong kalimutan na mag-like Big shout out kay kapatid Aveneds mga kaibigan. and subscribe to my YouTube channel para palagi kayong update sa mga bagong videos na i-upload ko. At huwag din ninyong kalimutan na ang may malinis na kalooban ay walang kinatatakutan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.